Magandang buhay! Ngayon po ay araw na gawa ng Panginoon at araw kung saan tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 57, "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." So our victory is given us by the Lord Jesus Christ. So today, join me in worshiping the Lord. Amen. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be
This is my prayer in the desert, when all that's within me feels to right. This is my prayer and my hunger in me. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proved of more worth than gold, so refine the Lord through the flames. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Ooh. This is my prayer in my battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. You're here, Lord, and we worship You. Thank You for bringing us the victory. As we pray to You, we worship You. And this is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. This seed I've received, I will sow. Hello po mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay. And ang iba po maaga itong ipinagdiwang. Last Sunday, they celebrated it and it's okay. Ang mahalaga po ay ito ay mabigyan ng pagbati at pag-honor ang mga tatay. I am excited po na i-share sa inyo ang mensahe na ibinigay ng Panginoon. Ito po ay para sa mga tatay, para sa mga nanay, para sa mga anak, para po sa ating lahat. There are many great men of God and godly fathers in the Bible. Ang isa po dito ay isang lalaki na kung saan ang kanyang buhay, siya po ay naging defender, devoted, and also dedicated. Ang pangalan po niya ay si Joshua.
Si Joshua, siya po ang assistant ni Moses, the great man of God, the great leader of Israel. At bilang assistant, kita po ni Joshua ang hirap na pinagdaanan ni Moses sa pangunguna sa mga Israelita dahil po sa hardness of their hearts. Sila po ay mga reklamador, sila po ay mga pasaway, mga palaban sa leader, and also ilang beses po na inattempt nila na batuhin si Moses. Pero sa kabila po ng mga bagay po na ito na na-witnessan mismo ni Joshua bilang assistant ni Moses, hindi po niya iniwan si Moses na kanyang leader, kundi si Joshua, he was always there to support Moses. And also, hindi po siya nag-resign, hindi rin po siya nagreklamo o kumontra kay Moses. He remained faithful doon po sa tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya. And when Moses died, siya po yung napili ng Diyos na ipalit kay Moses upang pangunahan ang mga Israelita in conquering Canaan, the promised land. And Joshua was committed to serve God na po kasama ang buo niyang pamilya. At ang mensahe pong ito ay binigyan ko ng pamagat na a godly family man. Tayo po muna dumulog sa Panginoon sa isang maikling panalangin. Father God, thank you po for giving us this wonderful day. And we ask you to bless and anoint each one of us as we hear your word today. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Every family needs a leader, a father whose life is godly and family-oriented. And of course, in case na wala ang tatay, ang nanay ang tumatayo. Meron pong mga taong tinatawag na godly, pero hindi po maka-family. Meron naman pong mga maka-family, pero hindi naman godly. Pero si Joshua, siya po ay both godly and also maka-family. So, from the life of Joshua, share ko po sa inyo ngayon ang 3 Ds, 3 letter D. Una, Joshua was a defender of faith in the Lord. Pwede bang pakisabi mo yung salita niyon? Defender. Marami pong klase ng defenders. Meron pong nagtatanggol sa mga mahihina, doon sa mga naaapi, doon sa mga nasa katotohanan. Meron din po nagtatanggol doon sa mga nasa mali. Pero si Joshua, ang kanya pong ipinagtanggol ay ang kanyang leader. Laban sa mga nagre-rebelde. At siya din po ay naging tagapagtanggol ng pangako ng Diyos. In Numbers chapter 13, inutusan po ng Diyos si Moses na kung saan ay papalapit na po sila sa promised land, sa lupang pangako. At ang sabi ng Lord sa kanya ay pumili ng mga leaders upang manmanan o tiktikan ang lupain ng Kanaan. Kaya si Moses po ay pumili ng isang leader sa bawat tribe. So dahil may 12 tribes ang Israel, so may 12 leaders. At dito po ay isa dito si Joshua. And ang bilin po ni Moses ay pag napasok na po nila ng mga tiktik nito yung Kanaan, obserbahang mabuti ang buong lupain, kung ano ang meron doon, kung ano ang kailangan nilang gawin sa pagpasok po doon upang ito ay kanilang masakop. And then, pagdating po ng next chapter 14, ito na nga po ay ang mga tao ay pinanghinaan ng loob dahil po dun sa report ng 12 spies. Nung sila po yung nakabalik na after 40 days ng pagmamanman, ang report po ng 10 na spies ay ang una ang ganda. Good report ang kanilang sinasabi sapagkat sinabi po nila yung kagandahan ng Kanaan na kanilang sasakupin na ito po ay napakasagana ng lupain at ang mga tanim po dito, ang bunga ay naglalakihan, ang mga muog, ang pader ay talagang matitibay. Na po, report po na katuma po ang mga tao. Subalit
may kadugtong. Kaya sabi nila, kaya lang, di po ba kapag ikaw ay nakapakinig ng magandang balita, tapos may kadugtong na kaya lang, para bang nakakadismaya, masisira yung magandang balita. At ito po ang report ng 10 spies. Sabi nila, kaya lang, hindi natin kaya ang mga nasa loob sapagkat doon matitibay, malalaki ang mga muog. Pero ang mga tao doon ay naglalakihan. Sila yung mga higante. At pag tayo humarap sa kanila, para lang tayong mga tipaklong. Kaya po ang mga tao, ang buong Israelita, pinanghinaan ng loob. Sila po ay nadismaya, na-discourage. Ano po? At pagdating ng chapter 14, sabi po doon sa verse 1, ang mga tao po ay nag-iyakan. Buong magdamag na nagsiiyakan. Mabigat ang kanilang kalooban sapagkat after ng maraming taon na kanilang paglalakbay galing po sa Egypt patungo sa Promised Land at nung malapit na po sila, hindi pala nila kayang pasukin, hindi pa nila kayang sakupin sapagkat napakalalaki ng kanilang mga kalaban. Sa tingin nila walang kalaban-laban. At ito po ang nangyari po ngayon dito. Pagdating po ng verse 4, dito po tayo mag-start na basahin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ng mga taong nadismaya, then they plotted among themselves. Ano po sabi nila? Let's choose a new leader and go back to Egypt. Para bang sinasabi, itong Moses na ito na nagdala sa atin dito, ipapahamak lang pala tayo. Ang haba ng ating pagtitiis, inalis tayo sa Egypt, pagdating pala dito, mamamatay lang tayo. Sirang-sira po ang kanilang kalooban. Bakit? Dahil sa bad report ng 10 spies. And then, ano po nangyari? Verse 5, then Moses and Aaron fell face down on the ground before the whole community of Israel. Verse 6, two of the men who had explored the land, Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, tore their clothing. Verse 7, they said to all the people of Israel, the land we traveled through and explored is a wonderful land. And if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into that land and give it to us. It is a rich land flowing with milk and honey. And in verse 9, do not rebel against the Lord. And don't be afraid of the people of the land. They are only helpless prey to us. They have no protection, but the Lord is with us. Don't be afraid of them. Then, so ang report po ng 10 spies was a fact. Totoo naman po yung kanilang unang report na kung saan ay matitibay ang muog, ang lalaki ng kalaban, but they lose their faith to what God had said. But Joshua and Caleb defended their faith according to what God had said. So, faith is beyond fact. Faith is beyond the natural. Faith is beyond the circumstances of life. Faith is holding on to what God has said. Kaya't napakahalaga po na tayo'y nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos. Dito nanggagaling ang ating pananampalataya at itong ating panghahawakan sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, lalo na sa mga naghahatid ng balitang nakasisira sa ating pamilya, simbahan at bayan. Magbigay po tayo ng halimbawa. Kung sa inyo, sa loob ng tahanan, sa inyong pamilya, mayroong nagkasakit. And then, yung sintomas ng sakit na nararamdaman ay tila baga sintomas ng COVID-19. Di ba? Usually, mag-aalala, matatakot. So, ang dapat mong tayuan as a defender of faith ay you are healed by the wounds of Jesus. Ang panghahawakan mo ay ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, hindi yung fact, hindi yung mismong sitwasyon na iyong nakikita o nararamdaman. Yes, posibleng totoong meron kang sakit, pero may Diyos na magpapagaling sa iyong sakit. Kaya napakahalaga, ano ang tatayuan mo, saan mo itutuon ang iyong pananampalataya, ang iyong puso at isipan.
No, doon sa fact o sa faith mo sa pangako ng Panginoon. So, stand for your faith, not in the fact. Another example, halimbawa, konti na lang ngayong pera or nasasaid na. Then, nawalan ka pa ng trabaho dahil sa pandemic na ito. Then the devil will plant in your mind negative thoughts, no? Para ikaw ay matakot, ikaw ay mag-alala. So ito po yung mga ini-implant ng diablo sa ating isipan. Ito po yung mga bad reports. So dapat mayroong good report. Ano ang good report? Of course, galing sa salita ng Diyos. Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? God will provide. He will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. So, sa bawat bad report na atin pong nadidinig, hanapan po natin ng good report from the Word of God. At yun ang ating panghahawakan. And then, tingnan po natin ang result sa ginawa po ni Joshua and Caleb, sapagkat kanila pong kinontra yung negative report or bad report ng 10 spies, kundi ang kanilang inireport ay kung ano ang pangako ng Panginoon na kanilang masasakop ang lupain sapagkat yun ay para sa kanila, pangako ng Panginoon sa kanila. Mga higante ang kalaban doon, kayang-kaya nilang malupig sapagkat bibigyan sila ng tagumpay ng Panginoon at sasamahan sila ng Panginoon. At ang result po nito, dahil si Joshua, si Caleb, naging defender ng kanilang faith sa sinabi ng Panginoon, out of 12 spies, sila lang dalawa ang nakabalik muli doon sa Kanaan. At ito po ay kanilang nasakop. Yun pong kaidaran nila, walang nakapasok, kundi sila lang dalawa at yung mga kabataan na kanilang mga nakasama. So, may siguradong pagpapalang naghihintay sa taong naninindigan, ipinaglalaban ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So, ito po si Joshua, defender of faith in the Lord. Number 2, the second D is, si Joshua po ay devoted to the word of the Lord. Pakisabi mo nga, devoted. After namamatay po si Moses, so siya na nga po, si Joshua na ang pinalit ng Panginoon bilang pinuno ng mga Israelita at bilang bagong leader. Ito po yung encouragement and also command ng Lord kay Joshua in Joshua chapter 1 verse 8. The Bible says, "Study this book of instruction or book of the law." Sa atin po ngayon itong the Word of God, the Bible. Study this book continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Joshua prospered and succeeded in all that he did because he devoted himself to the Word of God. His ways and leadership were guided by the Word of God. The Word of God is the missing link. Ulitin ko po yung katagalan, missing link in many homes today. Ito po yung nawawala. Mahalagang bagay na nawawala ngayon sa maraming mga tahanan o pamilya. Marami pong pamilya ang sira ngayon dahil sa tatay o sa leader ng pamilya na hindi natayuan ang pagiging makadiyos. At para makapamuhay tayong makadiyos, kailangan natin ng salita ng Diyos. In Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7, and you must commit. The word commit po dito, it's also devote. Commit, devote yourselves wholeheartedly to these commands. So, referring po sa atin ngayon sa salita ng Panginoon that I am giving you today. Verse 7, repeat them again and again to your children. So, sino po ang sinasabihan dito? Ang mga tatay, ang mga magulang na nangunguna sa tahanan. Ulit-ulitin daw po ito sa inyong mga anak. So pansinin po natin ang command. Then talk about them when you are at home
or when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. So pinapakita lang po dito na kung saan ang napakahalaga ng papel ng mga magulang, especially ang mga tatay, na dito wala po tayong makikita sa Bible, nang itinuturo ay para matuto ng salita ng Diyos ang ating mga anak, dalhin lagi sa simbahan. Though wala pong masama, kailangan natin ang pumunta ng simbahan. Kailangan natin ng mag-worship. We need po na makinig ng salita ng Lord. Pero ang command po ng Bible talaga na magtuturo ng salita ng Diyos sa mga anak ay ang magulang. Especially ang mga tatay. Yan po ang command po sa verses 6 to 7. So, paano ito mangyayari? That's why, ang sabi po ng verse 6, and you must devote yourselves wholeheartedly to these commands, to the Word of God. So, ang una pala, kailangan tayo, ang ating sarili, i-commit muna natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. At pagkatapos itong ating mga natatanggap na salita ng Lord, ito yung ating ituturo, ito yung ating ipapasa sa ating mga anak. Na kung tayong mga magulang hindi committed, hindi devoted sa Word of God, anong ituturo natin? Wala. Kaya napakahalaga po ng command na ito ng Panginoon sa atin at napakahalaga ng role ng Father sa loob ng tahanan at ang connection natin sa Word of God. Fathers, we need to be devoted to the Word of God, especially sa panahon po ngayon na tayo po ay nasa last days. Do not commit or devote yourself sa trending sa mundo ngayon. Ano po? Sa kung ano ang uso, kundi sa natin i-commit o i-devote ating sarili sa Word of God. Kasi dito po tayo i-guide ng Panginoon para mapagpala ang ating pamilya ayon sa plano ng ating Panginoon. So, pag tayo po ay nag-commit ng ating sarili sa Word of God at itinuturo to sa ating mga anak, ang magbe-benefit po nito ay ang ating mismong pamilya. So, ano po ang result sa buhay po ni Joshua? Dahil po tagang kanyang pinahalagahan ang salita ng Diyos. Sabi po doon sa last part ng verse 8, you will prosper and succeed in all you do. Ang pangatlo po na sa buhay po ni Joshua ay his life was dedicated to serve the Lord. Sabi mga dedicated. Nung si Joshua dumating na po sa chapter 24, and matanda na po siya, pagkatapos po na siya pinagpala ng Diyos na mahusay na leadership. Ang sabi po dito in Joshua 24 verse 15, pinatawag po niya ang mga leaders ng Israel. At ang sabi po niya, but if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. Ito po ang declaration ni Joshua. Kung hindi kayo maglilingkod sa Panginoon, kung sino man ang inyong paglilingkuran, but as for me and my family, we will serve the Lord. Ito po ang dahilan kung bakit po sinabi na si Joshua was a family man. Family-oriented. As a father, leader of his home, si Joshua po hindi siya payag na hindi niya kasama ang kanyang pamilya, hindi lang sa kaligtasan, kundi sa paglilingkod sa Panginoon. Ang buhay na fulfilling, ang buhay na may inner joy is when you and your family are serving the Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng Colossians chapter 3 verse 24, remember that the Lord will give you an inheritance. Tulad po ng mga Israelites, pinangako ng Lord sa kanila ang promised land at nadala nga po sila doon ni Joshua. So, na-enjoy po nila
ang pamana ng Lord sa kanila, ang promised land. So mayroon din pong pamana para sa atin. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang sabi diyan, as your reward, and that the master you are serving is Christ. Dahil po ang ating pinaglilingkuran ay ating Panginoong Hesus Kristo, meron na po siyang inihahandang reward para sa atin, isang pamana sa atin ng ating Panginoon. And this is the challenge, mga minamahal kong kapatid, especially sa mga tatay. Kung meron po kayong family member na hindi pa po believer ng Panginoong Hesus, hindi pa po born again, do something. Pray intensely until something happens. Share the good news about Jesus. Labanan mo ang hiya, takot, katamaran, complacency until you and your family are serving the Lord together. So ano ang dapat nating gawin ngayon sa loob ng ating pamilya? 3 bagay. Una, kailangan po maghari sa loob ng ating tahanan ay ang salitang love. Pagsabi nga, love. Diba? Ito po ay lagi-lagi na nating napapakinggan at ito mismo ang nilalaman po ng salita ng Lord tungkol sa pag-ibig. Ito ang dapat na maghari sa ating tahanan, sa ating pamilya. Hindi lang parental or brotherly love, but the agape love, the unconditional love of God. This love forgives and heals. Walang puwang dito ang sama ng loob, ang galit, ang puot, ang hindi pagpapatawad. So, we must receive this love of our Father God. And when we receive it, ito ang maibibigay natin sa iba. So, linawin po natin, kailangan una, maunawaan po natin ang dakilang pag-ibig ng ating Ama na nasa langit. At ito po ay ma-receive po natin. At ang pag-ibig na ito ng Diyos, the unconditional, ito po yung kailangan una ng ating pamilya. Kasi po, bakit ko po nasabi ito? Iba-iba ang ating pinagmulan. Iba-iba yung ating upbringing. Pero pare-pareho tayong nakaranas na masaktan ang damdamin. At ayon po sa pag-aaral, tayo po ay nakaranas ng mas maraming mga hurts and emotional pains. Saan? Sa loob mismo ng ating tahanan. Sa loob ng ating pamilya. That's why we need the unconditional love of God. And this kind of love ang ibinibigay sa atin ng libre, no strings attached, sa ating ng ating Ama na nasa langit. So ito po ang unang kailangan natin sa loob ng tahanan, ang pag-ibig. Pangalawa ay support. Our family needs financial support. Kaya't kung meron kang maayos na trabaho, it is pleasing to God. Ito po'y kalugod-lugod sa Diyos that you support your family financially. Pangalawa na klase ng support, yung pagtulong sa gawaing bahay. No? Huwag mo nang hintayin na ikaw ay utusan. Initiate, help. Ang masarap na paggawa ay yung ginagawa mo ito ng kusa at hindi dahil iniutos sa iyo. Your help, your support to your family is a pleasing aroma sa iyong pagsamba sa Diyos. Sabi nga ng 1 Timothy, isang paalala sa atin bilang mga Kristiyano, in chapter 5, verse 8, but those who won't care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. Such people are worse than unbelievers. Kaya pamanhik po sa atin, no, initiate, support, or help, anything, hindi lang man po ito sa pera. Ano ba ang pwede mong ma-contribute? Ano ang pwede mong ma-share? Ano ang pwede mong maitulong sa loob ng tahanan? Nung kusain mo na yun, huwag mo nang hintayin utusan. Kaya mahalaga po bilang Kristiyano na tayo ay sumusuport sa ating pamilya. At pangatlo na kailangan po sa loob ng tahanan ay yung salitang minister. Tulad po ng sinabi ko kanina, do something to
to bring your family to Christ and in service of Him. Sabi po ni Jesus in Luke 21 verse 13, "But this will be your opportunity to tell them about me." Ang context po nito as pagdating po ng iba't ibang klase ng pagsubok o problema, and i-apply po natin ito sa ating pamilya, then it is our opportunity to tell about Jesus and His promises. May dumating na problema sa pamilya. Ito daw po ang pagkakataon na i-share natin ang gawa ng Diyos. Ano ang pwedeng magawa ng Diyos? Especially kung meron tayong family member na hindi pa Kristyano, may share natin ang Panginoon doon sa sitwasyon, ano ang pwedeng magawa ng Panginoon. So ipakilala natin si Kristo sa loob ng ating mismong tahanan. God allows different circumstances to come in order for us to minister. Especially in this time of pandemic. Galatians chapter 6 verse 10 says, "Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith." Ano ba yung family of faith? To our brothers and sisters in the Lord. You are blessed by God to be a blessing to others. Sabi po ng Lord para kay Abraham, then naging Abraham, Genesis chapter 12 verse 2, "I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others." So, be a blessing to your family. Be a blessing to your church. Be a blessing to others. So, si Joshua po ay may magandang iniwang legacy sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan at bayan. So, like Joshua, be a defender of faith. Be a defender of truth. Devote yourself to the Word of God and dedicate yourself and your family in serving the Lord Jesus Christ. Tayo po, mga minamahal kapatid, ay minsan pang dumulog po sa Panginoon sa isang panalangin. Father God, thank you for your word today. We pray na inyo pong pagpalain ang buhay at pamilya ng bawat nakinig ngayon ng mensahe pong ito. Bigyan po ninyo ng ibayong pagpapala ang bawat tatay at bawat nanay na tumatayong tatay para mapamunuan ng tama at maayos ang kanilang pamilya. Marami pong salamat. Ibinibigay po namin sa inyo ang lahat ng glory in Jesus' name. Amen. Amen. Mga minamahal kong kapatid, ituon po ninyo sa screen ang inyong kanang kamay at tanggapin po nating may pananampalataya ang benediction. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. At ang bawat isa po sa atin ay magsabi ng Amen. Amen. So muli po, Happy Father's Day. Jesus loves you.